Hello guys! Hello Earth signs, hello Virgo, Capricorn, and Taurus. Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Earth signs, Virgo, Capricorn, and Taurus. At ay general reading, so pwede kang maka-resonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood, Earth signs. Okay, thank you, Spirit. Okay. Meron kang celebration, friendship, self-reliance, knowledge, go with the flow. First card natin is let go and have fun. Earth signs. Nakikita natin dito na siguro for the past few days, medyo may stress ka na nararamdaman sa iyong sarili, sa iyong katawan, or sa isip, sa puso, sa mental, emotional, or even pera. But today, sinasabi ng baraha sa'yo na i-let go mo lahat ng stress, i-let go mo lahat ng concerns mo, i-let go mo lahat ng issues, and have fun. Diba? So, if may mga celebration today, celebrate. May mga okasyon or may mga imbitasyon, tanggapin mo siya. Okay? So, friendship, today daw ay siguro celebration with your friends or with your family, nurture your relationship, hindi lang friendship. So sinasabi ng baraha, anumang relasyon ang meron ka sa ngayon, alagaan mo ito, okay? Pero kahit na i-nurture natin ang friendship natin, companionship, attachment, make sure din na kaya mo din mag-isa, 'di ba? Yung parang, ang nakikita natin dito na pinapahalagahan mo ang mga tao sa paligid mo, at the same time, pinapahalagahan mo rin yung sarili mo. Hindi yung pinapahalagahan mo lang yung ibang tao, and then itsapera na yung sarili mo. Okay? So, ang sinasabi ng baraha, balance eh. Kailangan na alagaan natin ang sarili muna natin, and then, after na alagaan natin yung sarili natin, take care of other naman. Okay? So, yun, knowledge. Nakikita ko siya dito na pwedeng naghahanap ka ng impormasyon, nagsasaliksik, or paano pa man siya na ginagawa mo sa ngayon. Sinasabi ng baraha sa'yo, go with the flow, diba? Let things happen. Huwag nating kontrolin yung sitwasyon. Kung ano man to, like for example, kasi knowledge, naghahanap ka ng knowledge, naghahanap ka ng wisdom parang may hindi ka maintindihan. Pwedeng naghahanap ka ng solusyon sa problema mo emotional, problema financial, or problema psychological or spiritual. And ang pwede natin ditong magawa is yun, go with the flow. Hayaan natin kung anong mangyari. Huwag nating kontrolin yung sitwasyon kasi unang-una wala naman talaga tayong control dito sa mundo. Okay? Earth signs. First card natin is High Priestess. Diba? Makinig tayo sa sinasabi ng ating intuition. Kasi yung mga nangyayari sa buhay mo sa ngayon, ay may mga hidden messages yan galing sa ating universe, ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, ano man ito na nangyayari sa buhay mo, mapapositive man or negative, makinig ka sa sinasabi ng iyong intuition. Four of Swords. Yon, peace and harmony. Ang peace and harmony na to is parang sinasabi na bago tayo gumawa ng desisyon, pag-isipan muna natin, spend time alone, spend time in peace, 'di ba? Meditation, rejuvenation, detoxification, take a nap, take a rest, take a vacation, parang ganon. So, sinasabi ng barahan na sa araw na ito, kailangan natin na pahalagahan yung peace of mind natin. Kailangan natin sa araw na ito na i-prioritize yung peace and harmony. Tingnan mo, King of Cups, ganun din. Sinasabi ng barahan na wag na wag tayong gagawa ng isang risky, aggressive na desisyon sa araw na ito. If confused ka, kulang ka sa knowledge, kulang ka sa kaalaman, kulang ka sa information, kalmahin mo yung sarili mo, breathe in, breathe out, and then take a rest. Masakit ang ulo mo sa sobrang pag-iisip, matulog ka. Pagkagising mo niyan, magiging maayos na yung takbo ng iyong isip. Okay?
Okay, Nine of Pentacles. So, nakikita ko sa'yo dito na may mga minamanifest kayo na financial success or financial achievements. So, yun na nga, sinasabi ng baraha, kalmahin mo ang iyong emosyon sa araw na ito. Huwag nating kontrolin ang sitwasyon. Huwag tayong maging aggressive. Okay? Isang water sign, Pisces, Scorpion, Cancer, or pwedeng karelasyon mo to, or balak kang maging karelasyon, ang posibleng magdadala sa'yo ng message regarding financial success or achievements. So, pwedeng may manligaw sa'yo, may magpakilala sa'yo na financially stable siya, na siya yung dream boy, dream girl mo, and nakikita natin na pwedeng dumating siya sa susunod na mga buwan or taon. Okay, 7 of Wands. Nakakaloka to. Oh, 'di ba? So may good news dito. May good news, or it's either news only. May balita dito na parating. Pwedeng tungkol sa pera, pwedeng tungkol sa trabaho, pwedeng tungkol sa relationship, pwedeng galing sa malayong lugar or sa malapit na lugar. Ang balitang ito is pwedeng tungkol sa health. Pwedeng good health, pwedeng may buntis. Pwedeng may magbabalita sa iyo na may buntis sa pamilya, magkakilala, may mga anak, may nanganak na, may bagong relationship, may kakasal. Maraming abundance and prosperity ito na sinasabi na balita na darating sa iyo. Okay? Meron din ditong mga good news na posibleng dumating sa iyo simula sa araw na ito regarding money. Pwedeng naghihintay ka, especially yung mga Virgo and siguro konti sa Virgo, pero yung Taurus, parang sinasabi na if ever naghihintay ka ng pera, naghihintay ka ng balita tungkol sa pwedeng pagkakitaan, eto na, makakatanggap ka na ng balita sa ngayon. Okay? Six of Swords, travel. Nakikita ko sa'yo dito na pwedeng may iba sa inyo dyan na mag-o-offer sa inyo ng trabaho sa malayong lugar. Pwedeng may mag-o-offer sa inyo ng trabaho na pwede ka magtrabaho sa kanya, pero malayo yun eh. 'Di ba? Malayong lugar. And meron ka ditong Five of Swords. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan maghintay. 'Di ba? Huwag kang magpadalos-dalos sa decision making mo sa araw na ito. Okay? Nakikita ko sa'yo dito na yun, may kailangan kang pag-ipunan. Kahapon pa to may kailangan kang pag-ipunan dahil sa mga occasion. Pwedeng yung iba kailangan mag-ipon dahil ikakasal, or pwedeng yung iba kailangan mag-ipon dahil may celebration like wedding anniversaries, ano pa ba? Birthday celebration ng family or kano pa man. So, nakikita natin dito na may posibleng ingat-ingat kayo kasi meron ditong pwedeng hindi inaasahang pag-aaway ng magkarelasyon. Hindi inaasahang pag-aaway ng magkarelasyon dahil sa pamilya, both parties, na pwedeng mauwi sa paghihiwalayan. Okay? So, thank you guys and see you again. Bye!